sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kasama po ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, yung kanilang mga intensyon. Atin din pong ipagdasal ang lahat ng mga may sakit na nagdidibosyon kay Santo Padre Pio. Atin ding ipinagdadasal ang mga nagpamisa ngayong oras na ito at araw na ito. Ganon din po yung mga sumulat sa ating mga donation boxes, nagpapadasal at nagpapamisa. Kasama ng ating pananalangin para sa ating mga kapatid na overseas Filipino workers at lahat ng mga taong napalayo na sa Panginoon at ayaw nang magbalik dahil sa kanilang karanasan o mapapait na karanasan na nagdala sa mas malalaking kasalanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-aasang matatag upang huwag naming pag-aalinlanganan ng katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudiyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad,
Nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pampilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawang ginanap nila matapos nilang itagubilin ang pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kung dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpupuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo lang ang magtiis, ng tagumpayo'y makamit. Pagsumaatin ang langit, Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo,
Ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Nasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasama po ng mga paring naglilingkod sa pambansang dambana, kayo po ay aming malugod na wini-welcome dito sa National Shrine of Saint Padre Pio. Kasama na rin ang aming pagbati sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito at ng anibersaryo ng kanilang kasal. Ganon din po ating binabati at tayo ay nagpupugay sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga overseas Filipino workers natin na masugid na sumusubaybay sa ating live streaming dito sa araw-araw na pagdiriwang natin ng banal na misa. Realidad ang nagsasabi sa atin o katotohanan ang nagsasabi sa atin na ang buhay ay hindi lamang puro saya. Ang buhay ay hindi lamang puro galak. Hindi lamang ito tagumpay. Meron din sa likod ng bawat tagumpay ay meron ding pagsubok, meron ding krus, meron ding hirap tayong daladala. At kanya-kanya tayo ng krus o pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, kasama ng kanya-kanya din tayo ng success o tagumpay sa buhay. Ang sistemo nito, kapag tayo ay dumaranas ng tagumpay, lagi tayong inspired at lagi tayong masaya sa buhay. At ito naman ay wala namang masama dito. Wala namang masama na magdiwang at mas lalo pang ganahan sa mga success o tagumpay natin sa buhay. Yun nga lang, ang danger kapag ganito lang ang ating attitude o perspective sa buhay, kapag tayo naman ay dumanas ng pagsubok, na realidad naman sa buhay natin o krus, no, o mga pasanin, sunod-sunod na pagpasanin, ang tendency naman natin ay mawalan ng gana. Ang tendency naman natin ay mawalan ng pananampalataya. Ang pagsubok kasi, o ang mga pasanin, ang nagpapahina ng ating pananampalataya, humanly speaking. At sino ba naman ang hindi manghihina sa sunod-sunod na dagok sa buhay? Nalugi ang negosyo, ang pinagkakakitaan, natanggal sa trabaho, hindi naging successful sa application sa abroad, nagkasakit ng malubha at kung ano-ano pa. Sino ang hindi manghihina at sino ang hindi maku-question ang pananampalataya sa ganitong mga karanasan? Mga kapatid, sa pagdanas natin ng mga sunod-sunod na dagok o iba't ibang pasaanin sa buhay, maganda po ang paalala sa atin ng karanasan ni San Pablo. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaano naging totoo sa kanya na ang pasanin ay maging lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang ginagawang
pagpapalaganap ng mabuting balita o pagpapatuloy ng misyon. Pagdating niya sa Iconia at Antioquia at iba pang mga lugar katulad ng Listra, sinundan siya ng mga Hudyo at sinulsulan ang mga tao para siya ay batuhin hanggang sa mamatay. Pero sa halip na manghina ang loob ni San Pablo, sa halip na siya ay sumuko at sabihing tama na, hanggang dito na lang, mas lalo siyang lumakas at mas lalo siyang naging matapang para labanan ang mga humahadlang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang nasa likod ng kanyang tapang na ito? Ano ang nasa likod ng kanyang pagsusumikap para huwag mawalan ng gana sa buhay at maipagpatuloy ang kanyang misyon? Dalawang bagay. Una, sapagkat mahal niya ang ating Panginoong Hesus. Mahal niya ang ating Panginoong Hesus at handa siyang mag-alay ng buhay para sa Kanya. Meron siyang relationship, strong relationship with the Lord. At ikalawa, alam niya kasi na ang pasanin, ang susi para makapasok siya sa pintuan ng langit o kaharian ng Diyos. Dalawang bagay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at paanyaya upang kung sakaling tayo ay nanghihina ang pananampalataya dahil sa iba't ibang klaseng pasani na dinadala natin ngayon, tularan natin ang ehemplo ni San Pablo. Totoo naman na nakakapanghina ang mga iba't ibang dagok sa buhay. Sino ba naman ang hindi manghihina na natuklasan yung kayo ay may malubhang sakit? Sino ba naman ang hindi manghihina sa katotohanan hindi nyo alam kung paano matutustusan ang pangangailangan ng inyong anak na nag-aaral at takot na takot kayo na baka siya ay mapatigil? Sino ba naman ang manghihina na matapos lokohin ng partner sa negosyo o lokohin ng ibang tao, namatay pa ang inyong mahal sa buhay? Sino ang hindi manghihina sa ganitong karanasan? Pero maganda ang paanyaya ng ating mga pagbasa. Sa halip na tayo'y panghinaan ng loob at sa halip na tayo'y sumuko, sinasabi sa atin na, no, laban lang. Huwag nating tingnan yung nangyayari sa atin ngayon. Ang tingnan natin ay yung nakaabang na gantimpala sa mga taong nagsisikap na isabuhay ang pananampalataya at maging halimbawa ng isang nagpapahayag at gumagawa ng mabuting gawa ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Yan mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayong umagang ito. Dagdagan natin ang lakas ng loob natin upang huwag tayong sumuko sa mga dagok at mga pasaaning dala ng pagiging tao, dala ng pagiging narito sa mundong ito. Huwag susuko, lalaban, dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus na handa tayong samahan sa ating pinagdadaanan at lagi nating tingnan ang kapalit ng ating pagdurusa at pagtitiis. Kung iaalay natin ito bilang pakikisa sa ating Panginoong Hesus
na siyang naunang nagsakripisyo at nagtiis para sa atin. Katulad ni San Pablo, sa halip na sumuko, ipagpatuloy natin ang paglaban at pananampalataya. Umasa tayo sa buhay sa kabila at ito'y maging inspirasyon natin para huwag kaagad sumuko. Dagdagan natin ang ating pananampalataya. Bumuo tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus upang matutuhan siyang mahalin. Hindi lamang ang kanyang turo at aral, mahalin din natin siya bilang Diyos na nagtuturo sa ating batahin ang ating krus araw-araw saka tayo sumunod sa Kanya. Tatandaan natin na ang bawat nagpapasaan ng krus araw-araw ay may gantimpalang buhay na walang hanggan. At mangyayari lamang ito kung matututuhan nating mahalin ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa Kanyang tagumpay o muling pagkabuhay, lalo't higit mahalin natin siya sa Kanyang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pamamagitan ng pagtulad sa Kanya na nag-alay ng buhay, tinanggap ng buong buo nang walang reklamo sa Panginoon sa pagpasan ng sarili niyang krus. Ganon din mga kapatid ang paanyaya sa atin. Huwag na huwag susuko at masisiraan ng loob dahil sa mga pasaanin at krus sa buhay. Merong nakalaang gantimpala sa lahat ng nagbabata ng krus at nagtitiis ang buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang buhay na yanig, ito din ay tumahimik, na ang poon ay tumindi bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa, ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat.
Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kay isa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming... Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka,
itulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, pamaskong mahamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wakas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tuka, magsalo tayo't masaya sa tinapay na
bayang sabi kaniyang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Inoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalaala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikaapat, sa darating pong May 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. May 3 araw tayong paghahandang healing mass at healing liturgy mula May 22 hanggang 24 sa 5 ng hapon. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay sa ganap na 9 ng umaga sa May 25. Kayo pong lahat ay naanyayahang magpamisa at mag-alay ng kandila at makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Karagdagan lang pong announcement, ikiginagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula sa 3 hanggang 17 ng Oktubre ngayong taong kasalukuyan, at bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais na sumama.
Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayo magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod. Maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa mga karagdagan detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnay lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Ngayong araw na lang po ang deadline ng ating palistahan. Maraming salamat po at naway magsama-sama tayo sa biyaheng ito. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ating hari at manunubos. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga at kayo po ay aming inaanyayahan.